Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa article na sinulat ni Mr. Cito Beltran, isang columnist ng Philippine Star, na kung saan binanggit niya na napaka-insensitive daw o kinakabahan si PBBM sa topic na destabilization sa kanyang panunungkulan. Okay. I-remind ko lang yung gustong mag-order ng dark chocolate, dito kayo mag-order, mag-contact 0916-900-997. So may stock tayo ngayon. Hindi pa lang pwedeng i-deliver ang malalayong lugar dahil natutunaw dahil sa init ng panahon. So ang mga unahing i-deliver yung nandyan sa Cagayan de Oro City and nearby towns. Okay, si Mr. Cito Beltran sa kanyang column sa Philippine Star, Citok, na-attract ako sa kanyang sinulat dito. Sabi niya dito, May 29 yung kanyang yung date ng kanyang article. Kwento niya na nag-attend siya ng isang breakfast meeting. Tapos may nakakwentuhan niya na isang public relations practitioner na nagtatrabaho kay PBBM. Okay? So, sabi nitong PR practitioner, very sensitive si PBBM to any mention of destabilization. So kung sensitive, ayaw niya, magalit ba, basta out of the topic. Huwag magsalita tungkol sa disturb. Ibig sabihin, naprapraning, nagpapanik, kinakabahan. Yun ang dating. Bakit ka sensitive o bakit ka matakot kung alam mo na you are doing good, nasa iyo ang suporta ng tao, sa iyo ang suporta ng men and women in uniform, bakit ka maging sensitive? So, itong revelasyong ito ni Mr. Cito Beltran, mai-connect ko sa napansin ko na bago nagbiyahe si PBBM sa Brunei and Singapore, palagi siyang umiikot sa mga AFP camps. Northern Mindanao, sa Visayas, as far as Tawi-Tawi. At nabantayan ko ang kanyang message sa mga kasundaluhan is be ready to defend the government from destabilizers, to i-preempt ang destabilization plot against the administration. Yun ang kanyang palaging panawagan. Kasi ang pinaka-latest na nagsalita si ex-senator Trillanes, sabi niya na may mga active and retired PNP officials daw na nagplaplano ng destabilization. So parang naniwala ang Pangulo. Kaya yun, umiikot siya at palaging nire-remind ang mga tropa na be loyal to the Constitution, loyal to the administration, at supilin ang alinmang hakbang ng destabilization. So ulitin ko kung ako ang Pangulo, at alam kong maganda ang ginagawa ko, hindi ako matatakot dyan. So be it. Come what may. Okay, ito, dagdag ni Mr. Cito Beltran. According to this PR practitioner na nakausap niya, yung team ng presidente is currently finalizing a list of individuals to be replaced among cabinet members. Initially, it would be 4 cabinet members
even before the SONA. Okay, nabantayan nyo, mga 2 days ago, biglang pinalitan ang chairman ng PCSO. Yung matino daw nun, Mr. Jonel Chua. Yun daw ang matino. Kasi karamihang reklamo ngayon ng mamamayan is yung anomalya sa PCSO. Ang president pang tawag, chairman, administrative lang more on administration ang trabaho niya sa PCSO. Ang gumagawa ng legwork is yung general manager. So, kung ang issue is yung anomalya sa pagkapanalo sa loto, dapat ang palitan yung general manager. Wala as is pa rin ang general manager. Milyonaryo Robles pa rin, iba ang sinibak yung nagtratrabaho ng gusto. Feedback na naririnig ko, nababasa ko sa mga comments, matinong opisyal yung chairman or president ng PCSO. So, ito na ba yung sinasabi nitong PR practitioner na may mga tatanggalin? Kasama na ba itong PCSO? So, inisip ko, kung totoo ito, I believe on the credibility ni Mr. Cito Beltran. Kaparehas ito ni Mr. Rigoberto Tiglao na once na nagsulat, talagang nire-research, hindi basta-basta nagsumusulat na walang basihan. So, anong mga cabinet officials na posibleng tanggalin bago mag-SONA? So, kung destabilization, ano bang ahensya ang tingin nyo na underperforming? Mahina. To me, ang mahina yung NFA. Anyway, natanggal naman. NFA, grabing To me, customs. Walang meron ngang kongresista na malakas ang loob eh. Sino ba yun? AGAP Party List Representative Nicanor Briones, sabi niya, walang kwenta, useless, meaningless, sabi niya, yung pahayag ng Pangulo nung last SONA, last year, na smugglers and hoarders, your days are numbered. Meaningless daw yun dahil nandyan pa rin ang customs na wala namang naipapakita na nasasampahan ng kaso o nakukunbik ng mga maraming drug, yung malalaking drug lord. So, ito, customs, NFA. Anyway, wala akong masyadong maisip na mga secretaries na tatanggalin. Basta, initially, 4. Okay, si Mr. Beltran, meron siyang sinuggest dito sa kanyang article para maiwasan yung discontent ng mga tao. Sabi niya, ang presidente mag-set up ng isang mechanism na ang mga tao is yung hinaing ng mga tao direct na maipaabot sa presidente. Kagaya, sabi niya, noong panahon ni President Duterte, merong 888, quadruple, tapa ba yun? 8888, anybody pwedeng tatawag sa 888 magsumbong sa presidente. Yun, according to Mr. Cito Beltran, napaka-epektibo yun, yung mechanism na yun, sistema, na yung hinanakit ng tao maipalabas. Kasi kung hindi mo maipalabas yung hinaing mo sa gobyerno, kimkimin mo yan hanggang yung magre-resulta ng yung makaisip ka ng di maganda towards this government. So, I don't know. So, kailangan ng hotline for a grievance committee. So, once a complaint has been, ang alam ko, wala na yung 888 ngayon eh.
So paano na ipapaabot ang reklamo ng bayan? Wala. Yun ngang mga maisog rally. Pinipigilan kung ano-anong ginagawa para lang hindi matuloy ang maisog rally. So wala talaga. Yung silent martial law ang nangyari. Kaya alam ng administrasyong ito yung ginagawa niya, kaya natatakot sa kanya sariling multo. Ganon ang dating nitong revelation ng public relations practitioner na very sensitive, naprapraning na natatakot ang presidente sa mga hungihong o yung mga rumors ng destabilization. So, good luck sa administration ito. Yes, balasahin nyo ang gabinete, yung mga underperforming cabinet, palitan nyo at maglagay ng mas magaling yung service-oriented na mga cabinet secretaries.